Kapag naranasan nating mawasak at magiba ang ating mga pangarap at ang ating pag-asa, naghahanap tayo ng leader na siyang mag-aahon at magliligtas sa ating kalagayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay restore. Mga kapatid, siguro kapag nakakita tayo ng mahalagang bagay, subalit nasira, gusto nating ayusin. Lahat ng mahalaga para sa atin, may sentimental value o mahalaga kasi mahal mo. Kapag nasira, gusto nating ipaayos. Gusto nating i-restore. How much more kapag ang mahalaga ay relasyon. Kapag nasira ang isang relasyon, kung mahalaga sa iyo yan, at kung mahal mo pa rin ang isang tao, gusto mong ayusin, gusto mong ibalik ang nasirang ugnayan, ang nasirang relasyon. Naparito si Jesus sa atin para i-restore ang lahat. Yung nasirang relasyon ng tao sa Diyos, gustong ibalik ni Jesus. Si Jesus ang isinugo ng Ama upang tayo na nawala sa Kanya, tayo na sumira sa relasyon sa Kanya, ay maibalik sa Kanya. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Bakit mahal tayo ng Diyos? Sa kabila ng ating pagtalikod sa Kanya, sa kabila ng ating pagtanggi sa Kanya, sa kabila ng ating pagkakasala. Bakit ba gustong i-restore ng Diyos? Yung initiative naman, hindi naman nanggaling sa atin na i-restore yung relasyon. Yung initiative nanggaling sa Diyos. Ang Diyos ang gustong ibalik tayo sa Kanya. Bakit? Sino ba tayo? Sino ka ba? Sino ba ako? Sino ba tayo? Bakit gustong ibalik ng Diyos yung relasyon na yon? Simple lang naman ang sagot. Dahil tayo ay sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. At tayo ay wangis ng Diyos. Tayo ay pagmamayari ng Diyos. Kaya nga, gusto ng Diyos ibalik yon. Kung ang kalaban, kung si Satanas, gusto tayong ilayo sa Diyos, gusto tayong nakawin sa Diyos, at sabihin sa atin, hindi ka sa Diyos, hindi ka pagmamayari ng Diyos. Hindi ka sinungalingan sapagkat ang katotohanan, tayong lahat ay sa Diyos. Kaya nga, itong gospel natin today speaks about restoration. Nang itong dalawang bulag na binanggit dito sa Ebanghelyo ni San Mateo ay sumigaw, Jesus, anak ni David. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Ano bang ibig sabihin ng anak ni David? Siguro yung mga politiko dyan, alam na alam ito. Na kapag si ganito, ay anak ito ni ganyan, politikong tao. For example, ang isang kilalang presidente noon, halimbawa, ay malaki ang nagawa sa bansang Pilipinas at nawala sa politika. Okay, halos mawala na sa sirkulasyon ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. And then suddenly, ang mga tao ay nakaranas ng suffering,
sa kamay ng iba't ibang mga leader, kumbaga yung mga tao maghahangad na sana yung si ganito, anak ni ganito ay bumalik sa politika para ibalik tayo, iahon tayo at ibalik yung ating kasaganaan, yung ating buhay. Yung bang pag sinabing anak ni ganito, ibig sabihin, ang tao ay naghahangad, naghahanap ng pag-unlad, ng katubusan, ng kaayusan, ng kapayapaan. At yung sinasabing anak ni David, at alam naman natin na si Haring David ay isang dakilang hari na itinuturing ng mga Israelita. Kaya nang sumigaw itong dalawang bulag, anak ni David, ibig sabihin, merong longing, merong pagnanais sa kanilang puso na ibalik yung kaharian ni David. Ibalik yung paghahari ni Haring David. No? Dahil yung existing kingdom and existing kings ay malayo na doon sa uri ng pamamahala ni Haring David. Kaya makikita natin yung pagsigaw nitong dalawang ito. Nandun yung longing, nandun yung aspiration na ibalik yung Davidic kingdom. Pero alam nyo, makita natin dito, although nakita natin yung longing, no, and desire ng mga tao for freedom, for better life, no. Makikita natin dito na si Jesus nang ibalik sa kanila itong paningin dito sa dalawang bulag. Tila ba gusto ni Jesus na ipakita sa dalawang bulag na ito na hindi yun ang klase o ang uri ng kanyang paghahari. It is not like that political David or political Davidic kingdom ang kanyang itatatag, kundi higit pa rito. Dahil yung kaharian, no, na itatatag ni Jesus ay siyang magbabagsak sa kaharian ng mundong ito. And what is that kingdom? Ito yung paghahari ng Diyos. Ito yung paghahari na kung saan napakahalagang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong pananampalatayang ito sa Diyos, itong pananampalataya kay Jesus, ang magbibigay ng pag-asa. At itong pag-asang ito ang magpapabago ng ating buhay, ang magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Itong pag-asang ito ay si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga napakahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, tulad ng dalawang bulag na ito. Siguro tingnan natin yung longing, yung hangarin, yung desire ng ating kalooban, ng ating puso. Na gusto natin na mas magandang buhay, mas masayang buhay, mas higit sa ating kasalukuyan, mas ganap na buhay. At tayo, naghahanap tayo ng leader. Naghahanap tayo ng tao na mag-aangat sa atin sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan. Mga kapatid, napakahalaga. Tingnan natin si Jesus. Tingnan natin na siya yung isinugo ng Ama para ibalik yung nasirang ugnayan, para ibalik yung buhay na nawala sa atin, yung pag-asa na nawala sa atin, para ibalik tayo sa biyaya at sa grasya ng Diyos, para ibalik tayo sa kadakilaan. Hindi sa larangan ng politika, hindi sa material na bagay, hindi sa luho, kundi sa pananampalataya natin sa Diyos na magbibigay pag-asa at magpapabago ng buhay natin. Ito yung pamamaraan ni Jesus para i-restore tayo, para ibalik tayo sa dignidad, sa karangalan ng pagiging mga anak ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ibalik mo po kami sa iyo. Tulungan mo kami, patatagin mo kami, palakasin mo kami ng iyong mga biyaya upang kaming lahat
ay magbalik at maibalik sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.